Dominant Protector. Credit to the author. 4,781-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa puntong ito, hindi maipatuloy ni Vanessa na panatilihing nasa ilalim ng house arrest si Joshua. Maaari lamang siyang magturo, pumunta ka at tawagan si Joshua rin. Sabihin mo sa kanya na nandito si Kapitan Mike para makita siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Joshua sa kantin na mayabang na nakikita ng lahat. Ang kanyang mga yapak ay puno ng pagmamataas at kagalakan habang siya ay nag-iikot. Tito Au, pasensya na po talaga sa pang-iistorbo ko. Humihingi ng tawad ang pamangkin mo. Hindi man lang tumingin si Joshua kay Vanessa at sa iba pa. Naglakad siya papunta sa Mike at umupo sa tabi niya na parang walang ibang tao sa paligid. Parang medyo maganda ang relasyon nilang dalawa. Ano bang dapat ihingi ng tawad? Bilang tito, tama lang napuntahan ko ang pamangkin ko, haha. Tinapik ni Mike ang balikat ni Joshua at sinenyasan ang mga tao, lahat, huwag lang tumayo dyan. Halika, kain na tayo. Tumingin si Joshua kay Terence, na nakaupo sa tapat niya, na puno ng provokasyon ang mukha. Siya kahit na walang prinsipyo ay gumawa ng isang mapanganib na kilos ng paglasla sa kanyang lalamunan, hindi inilalagay si Vanessa sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, hindi kayang labanan ni Vanessa ang Mike sa sinaunang barkong pandigma na ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang nakatingin sa Mike. Medyo nagiging mahirap ang mga bagay-bagay ngayon na ang kalaban ay may napakalakas na tagapagtaguyod. Mukhang hindi ito hahayaan ng kalaban ng madali. Tiyak na gagamitin nila ang pagkakataong ito para muling magkagulo. Oo nga, pagkatapos ng ilang kagat, biglang sinabi ni Mike, Vice Dean Lane, maliban sa pagbisita sa mga disipulo ng East Province, mayroon akong isa pang mahalagang bagay na dapat pag-usapan sa iyo. Oh! Captain, kung mayroon kang sasabihin, mangyaring magsalita. Nagkatinginan sina Vanessa, Terence, at ang iba pa, at tumibok ang kanilang puso. Ganito. May sakay tayong observer na responsable sa pagsubaybay sa mga mapanganib na sitwasyon. Sa palagay ko hindi ko kailangang ipaliwanag ang kahalagahan ng posisyon na ito. Kung walang observer, imposibleng magpatuloy sa paglalayag sa dagat. Unfortunately, our original observer is sick. Para hindi magsayang ng oras sa dagat, gusto kong pumili ng isa sa iyong mga alagad sa kontinente ng silangan. Siyempre, iyon ang karanasan sa dapat na kapalit. Sinabi ni Mike na may malalim na kahulugan. Ito. Bahagyang natigilan si Vanessa. Tatanungin na sana niya ang lahat ng may karanasan sa paglalayag, ngunit naantala siya ni Mike bago siya makapagsalita. Nabalitaan ko na ang barko mula sa North Island ay nakatagpo ng mga pirates sa fog ng dagat noong ito ay patungo sa West Island, at isang alagad na nagngangalang Terence ang humakbang at iniligtas ang araw. Sa tingin ko ay magaling ang binatang ito, samahan natin siya. Giit ni Mike. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga mata ng lahat ay agad na nakatuon kay Terence. Ang ilan sa kanila ay nakiramay sa kanya, habang ang iba ay natuwa. Masasabi ng lahat na si Mike ay tumatayo para kay Joshua at tina-target si Terence. Nakatingin sa mapang asar ng ngiti ni Joshua, na natiling hindi natinag si Terence. Si Remilyn at Nika, sa kabilang banda, ay lihim na nag-aalala. Pareho silang tumingin kay Vanessa para humingi ng tulong. Ang tinatawag na danger watcher na ito ay talagang isang hukay ng apoy. Kapag pumayag si Terence dito, siya ay magiging isang malaking kawalan. Captain Mike, ang bagong disipulo ni Terence, at ang Fuma sa ganoon hindi ba't medyo hindi nararapat na hayaan siyang kumuha ng ganoong mahalagang posisyon ng biglaan. Gusto mo bang isaalang-alang ang ibang mga disipulo? Nakipagtalo si Vanessa. Vice Dean Lane, huwag mo akong sisihin sa hindi pagharap sa iyo. Sa battleship na ito, mas mahalaga ang mga order ko kaysa sa iba. Habang nagsasalita siya, nagbago ang aura ni Mike, at isang malaking pressure ang bumagsak sa ulo ng lahat. Si Terence ang unang nakayanan, at narinig niya ang malamig na boses, ayaw niyang gawin iyon. Mabuti nga, mga lalaki, ihulog mo siya. Nagulat ang lahat.
Tawa lang siya ng tawa kanina, pero sa isang iglap ay itatapon na niya ito sa dagat. Ang ugali ng kapitan na ito ay mas mabilis na nagbago kaysa sa pag-flip ng isang libro. Tumigil ka. Nagbago ang mukha ni Vanessa, at naglabas din siya ng napakapangit na aura para lumaban. Bagamat hindi siya kasing lakas ng kabilang partido dito, si Terence ay isang taong matagal na niyang nakilala. Hindi magiging madali para sa kabilang partido na kunin si Terence. Biglang naging sobrang tense ang atmosphere. Sa sandaling ang dalawang malalaking putok na ito ay tumayo laban sa isa't isa, ang pagpigil at mapanirang kapangyarihan ay hindi maisip. Bagamat walang mga mahihinang naroroon, hindi talaga nila kinaya ang kinahinatnan. Maging ang pressure ng kanilang mga aura ay hindi na makayanan. Biglang napatayo si Terence, ang mga mata niya ay nasa mukha ni Mike. Teka, hindi ba ito nakatingin lang sa labas? Walang problema. Dahil buong barko ang pinagtatrabahuhan natin, para na rin ito sa ating kapakanan. Tatanggapin ko ang gawaing ito. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Napangisi si Joshua nang marinig niya ito. Nasa bingit ka na ng kamatayan, pero mataas pa rin ang tingin mo sa iyong sarili. F***king fool ka talaga para mag-isip pa ng pagiging matigas sa oras na ito. Good, very good. May ambisyon ka. Binawi ni Mike ang kanyang aura at itinuro si Terence habang tumatawa. Gusto ko ang matatapang na kabataan, ngunit ito muna ang sasabihin ko. Kapag nasa observation tower ka na, ituturing ka na katulad ng iba pang tripulante. Dito, ang dagat ay isang larangan ng digmaan. Kung may nangyaring masama, parurusahan ka ng batas militar. Tumalo ng puso ni Nanika at Remelin. Ito ang nagtulak kay Terence sa kanyang kamatayan. Hindi mahalaga kung siya ay magkamali sa normal na panahon dahil siya ay isang kapalit na disipulo ng East Province. Gayunpaman, isang sentensya ng batas militar ang hamarang sa lahat ng mga ruta ng pagtakas niya. Pagdating ng oras, maaaring kitilin ni Mike ang buhay ni Terence sa isang salita, at kahit si Vanessa ay hindi siya mapipigilan. Sumimangot si Vanessa at hahanap na sana ng dahilan para tanggihan ang alok, ngunit hindi siya binigyan ni Mike ng pagkakataon. Tumayo siya at umalis pagkatapos niyang magsalita, nag-iwan ng isang string ng tila nakabubusog ngunit talagang mabangis na tawa. Bilisan mo at pumasok ka sa trabaho pagkatapos ng tanghalian. Umaasa kami sa iyo, ang nagbabantay sa panganib, na ay escort kami. Huwag kang magkakamali, ha ha ha. Kampante ring tumawa si Joshua. Gaya ng inaasahan, wala man lang lakas si Terence na lumaban nang lumitaw ang isang Diyos na tulad ni Mike. Ipinadala niya si Terence sa hukay ng apoy na may ilang salita. Mayroon lamang isang salita para sa pakiramdam na ito kahangahangang. Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabik na humingi ng tulong si Remelin kay Vanessa. Mayroon pa ring ilang silid upang ibalik ang mga bagay ngayon, ngunit kapag si Terence ay talagang umakyat sa bantayan, huli na para sa kanila na magkamali. Huwag kang mag-alala, mamatay, kakausapin ko si Mike. Magiging maayos si Terence, sabi ni Vanessa sa malalim na boses. Sa ugali ni Mike ngayon, sa pangkalahatan ay imposible para sa kanila na magkasundo, ngunit hindi niya kayang panoorin ang pagkamatay ni Terence. Kahit na magkaaway talaga sila, kailangan niyang ipaglaban ito sa huling pagkakataon. 4,782. Maghintay, Vice Dean Lane. Pinahahalagahan ko ang iyong mabait na intensyon, ngunit ang bagay na ito ay hindi kailangang maging napakahirap. Delikadong sitwasyon, lookout lang ito. Medyo may karanasan na ako sa ganitong bagay, kaya hindi ito magiging problema. Pinigilan siya ni Terence na may mahinang ngiti. Talaga. Tiningnan siya ni Vanessa nang may pagdududa, ngunit nag-alinlangan siya. Narinig niya ang kakayahan ni Terence na kontrolin ang treasure ship ng North Island at iligtas sila mula sa panganib, ngunit karamihan sa mga tao, kabilang siya, ay nag-isip na ang lahat ay dahil sa swerte ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa ay nagdadalubhasa sa kanilang sariling propesyon, at ang isang bihasang boatman lamang ang maaaring maging isang tagamasid ng panganib. Bakit hindi mo pilitin ang iyong sarili? Sa iyong kakayahan na subaybayan lamang ang mga mapanganib na sitwasyon, naniniwala din ako na hindi magkakaroon ng anumang mga problema. Gayunpaman, imposibleng mag-ingat laban sa kanila kung malinaw na sila ay kukunin ka.
Nag-aalalang sabi ni Remilyn. Tama. Kung kailangan mong pumunta, isama mo ako. Pupunta ako kahit saan ka pumunta. Sabi ni Nika. Napatawa si Terence sa ekspresyon ng dalaga. Nika, huwag kang magulo. Magiging lookout lang ako sa panganib. Hindi naman kasing seryoso ang iniisip mo. At saka, hindi ka nila papayagang umakyat sa lookout tower. Tama, Nika, hindi ka makakapunta. Masyadong sensitibo ang iyong pagkakakilanlan. Walang maglalakas loob na paakyatin ka sa lookout tower. Hindi rin ako papayag. Dapat manatili ka sa amin. Mabilis siyang pinigilan ni Vanessa. Kung may nangyari kay Terence, malulungkot din siya, pero personal niyang nararamdaman lang iyon. Hindi ito masyadong makakaapekto sa malaking larawan. Ngunit iba si Nika. Kung may nangyari sa kahalili ng West Island, ang West Island at East Continent ay mahuhulog kaagad. Libo-libong tao ang mamamatay dahil dito. Hindi nila kayang bayaran ang anumang pagkakamali. Sa katunayan, naniniwala si Vanessa na kahit na si Mike, na sadyang pinupuntirya si Terence, ay hindi mangangahas na may mangyari kay Nika. Kung hindi, siya, ang kapitan, ay itutulak bilang isang scapegoat para pakalmayan ang galit ng West Island. Walang paraan para makatakas siya. Pero, hawak-hawak pa rin ni Nika ang kamay ni Terence. May gusto pa siyang sabihin. No buts. There's no space for discussion on this matter. Ipinagkatiwala ka sa akin ng nanay mo, at siguradong hindi kita hahayaang makipagsapalaran. Putol ni Vanessa. Ngumiti si Terence at tinapik ang kamay ni Nika nang makita niya kung gaano siya kawalang gana, hindi naman sa hindi mo alam ang lakas ko. Ang maliit na eksenang ito ay hindi ako mapipigilan. Nika, makatitiyak ka. Kung gayon. Matagal na nag-alinlangan si Nika bago siya walang magawang tumango. Sige, makikinig ako sa inyo ni Tita Lane. Pero kung nasa panganib ka, ako ang unang magmadali. Hehe, hindi naman gilatin ang watchtower. Hindi naman ganoon kadelikado. Don't worry. Tumawa si Terence. Sa wakas ay nagawa niyang hikayatin si Nika. Gayunpaman, nang lumingon siya, biglang kinagat ni Remilyn ang kanyang labi at sinabing, hindi makakapunta si Nika, sasamahan kita. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin, hindi madaling subukang pigilan ang isa, at isa pa ang darating. I'm going to monitor the danger, not for an outing. Bakit ka pupunta? Maaari kitang tulungan. Sabi ni Remilyn na may seryosong mukha. Tulungan mo ako. Paano mo ako tutulungan? Nagawa mo na ba to dati? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Hindi. Saglit na nag-isip si Remilyn at sinabing, pero napakatanggos ng ilong ko, dapat may pakinabang. Og. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Masyadong mapanlikha ang paraan ng pag-iisip ng babaeng ito. Sinong tagamasid ng panganib ang gumawa sa kanilang ilong? Walang magawa, lumingon si Terence kay Vanessa, umaasang pipigilan siya ng kanyang amo. Sa kanyang pagtataka, tumanggo si Vanessa at sinabing, sige, mamatay ka na, sumama ka kay Terence. Mag-ingat. Paf! Halos mabulunan si Terence. Hindi lang si Remilyn ang may kakaibang takbo ng pag-iisip. Maging ang kanyang amo ay nasa parehong landas na katulad niya. Parang guro, parang alagad. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit kaagad pumayag si Vanessa ay bahagyang dahil gusto niyang makabawi kay Terence. Parehong sina Terence at Nika ay mga taong hiniling sa kanya ni Cassandra na alagaan, ngunit inilagay niya si Terence sa panganib dahil hindi siya sapat na malakas. At least, maaalagaan siya ni Remilyn kasama niya. Sa kabilang banda, nakita niya ang iniisip ng kanyang mahalagang alagad, kaya't maaari rin niyang tulungan siya. Nagalit si Joshua nang marinig niya ang kahilingan ni Remilyn na samahan si Terence sa bantayan. Siya ang nagtulak kay Terence sa apoy, bakit kailangan niyang lumikha ng pagkakataon para mapag-isa niya si Remilyn. Ang observation tower ay nasa taas, ganap na nakahiwalay sa mga tao sa ibaba. Si Terence at Remilyn ay nag-iisa lamang sa itaas. Ito ay hindi isang fire pit, ito ay isang lupain ng banayad na kagandahan. Gayunpaman, walang magagawa si Joshua para pigilan siya. Nakangangalang ang kanyang mga ngipin at inaaliw ang sarili sa kanyang puso. Sige na, sige na. Hahayaan kitang makita si Terence sa loob ng 2 araw. Wala pang 2 araw, patay na ang batang ito.
Pagkatapos ng tanghalian, pumunta ang dalawa sa crew area sa ilalim ng mga tingin ni Vanessa at Nika. Ang unang kasama ng sinaunang barkong pandigma ay tumingin sa dalawa, at tila binati siya ni Mike noon. Tinatimad siyang sumandal sa upuan at nagtanong, di ba sabi nila iisa lang ang substitute observer? Bakit dalawa? Ito ang aking katulong. Mahinang sagot ni Terence. Desidido si Remilyn na pumunta, at nagkaroon pa siya ng suporta ni Vanessa. Wala siyang choice. Assistant. Ang unang asawa ay tumingin kay Remilyn mula sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing may masamang ngiti, anong katulong? Isang katulong para sa libangan ngayong gabi. Nakakatamad talagang magstay doon. Kung wala akong mahanap na gagawin, mababaliw ako. Dahil nakakaawa ka, hahayaan kitang maging katulong. Namula ang mukha ni Remilyn, at maging si Terence ay napahiya. Hindi niya talaga naisip ang tungkol dito. Nandoon sa taas ang lookout tower. Maaari kayong umakyat doon ng mag-isa. Sa palagay ko hindi ko kailangang ipaliwanag ang responsibilidad ng posisyon na ito. Ito ay upang iulat ang sitwasyon sa real time at magbigay ng napapanahon at tumpak na mga tagubilin upang maiwasan ito. Kung may pagkakamali man, hehe. Ang unang asawa ay tumingin kay Terence ng may awa. Hindi na niya kailangan pang sabihin ang second half para malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Gagamitin ni Mike ang pagkakataong ito para parusahan siya kapag nahuli siya. Inilalagay ang lahat sa barko sa panganib dahil sa kapabayaan ni Terence, walang paraan na maaaring ipagtanggol ng sino man ang kanilang sarili. Ang batas militar ay hindi isang bagay na maaaring basta-basta gamitin. Alam ko, tumango si Terence, ngunit sinabi bago siya umalis, pwede ba akong magtanong sa iyo? Ang posisyon ng Danger Watcher ay hindi katuwaan. Handa ka ba talagang makipagsapalaran para lang guluhin ako? 4,783. Hehe, ano sa tingin mo? Ang unang kapareha ay tumawa ng walang sabi-sabi. Sa katunayan, ang tinaguriang, the lookout, ni Mike ay puro kalokohan. Kahit na pumayag si Mike na magbigay ng ganoong mahalagang posisyon sa isang layco, tiyak na hindi sasang-ayon ang ibang mga tripulante. Kung tutuusin, sino ang maglalakas loob na ilagay ang kanilang buhay sa kamay ng isang karaniwang tao? Nakatago pa rin sa backup stand ang Watcher, at ginagamit lang siya ni Terence bilang panakip. Walang magseseryoso sa kanya. Tumalikod sina Terence at Remilyn at umakyat sa observation platform. Ito ang pinakamataas na punto, at sila ang may pinakamagandang pananaw sa lahat. Hanggat sapat ang visibility, hindi lang nila nakikita ang buong sinaunang barkong pandigma sa ibaba, ngunit nakikita rin nila ang dagat na daan-daang milya sa paligid nila. Siyempre, kung may fog, wala silang magagawa. Gayunpaman, ang panahon nitong nakaraang 2 araw ay napakaganda. Maaliwalas ang kalangitan, at wala kahit isang ulap ang nakikita, lalo pa ang ulap ng dagat. Itinuring ito ni Terence at Remilyn bilang tanawin mula sa langit. Ang kakaibang tanawin ng lugar na ito ay hindi makikita saan man, kaya sulit ito. Hindi sila nakatagpo ng anumang panganib sa nakalipas na 2 araw, kaya hindi na kinailangan ni Terence na magbigay ng mga utos para iwasan sila. Nag-enjoy siya sa tanawin at nakipag-chat kay Remilyn, medyo komportable. Nag-enjoy din si Remilyn dito. Ang ma-enjoy ang simoy ng dagat at mag-isa ng oras kasama si Terence ang pinakamagandang bagay na naisip niya. Pero alam din niya na hindi ito magtatagal. Kahit na hindi hinayaan ni Terence na mahuli siya ni Mike, kailangang maghiwalay ang dalawa kapag nakarating na sila sa East Continent. Hindi man lang sila magkikita, lalo pat magsasama habang buhay. Nang sumapit ang gabi, ang langit ay puno ng mga bituin, at ang dagat ay puno ng mga bituin. Ang lahat ng malapanaginip na eksenang ito ay nagdulot sa kapaligiran ng 2 people's world upang maging partikular na mainit at romantiko. Ang 2 taong magkayakap na ay hindi maiwasang makaramdam ng kaakit-akit. Terence. Tila may naalala si Remilyn habang namumula siya at mahinang tumawag. Anong problema? Lumingon si Terence para tingnan siya at mabilis na tumalikod, hindi nang ahas na tumingin sa kanya muli. Sa ilalim ng magandang kalangitan sa gabi, dalisay at kaakit-akit ang ugali ni Remilyn. Ang kombinasyon ng dalawa ay lumikha ng kakaibang tukso. Kahit na may pagpipigil sa sarili ni Terence, halos hindi niya ito mapigilan. Mukhang kumikilos na naman ang lason sa binti ko.
Nakagat ni Remilyn ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang ulo habang sinasabing, ikaw. Maaari mo ba akong tulungang sipsipin ito muli? Ano? Napakurap si Terence. Sinipsip na ni Elder Do ang lahat ng ito tuyo na, paano ito biglang bumalik? Sa ilalim ng kanyang mga tingin, ang mukha ni Remilyn ay biglang namula. Ang kanyang orihinal na makatarungang leeg ay naging isang kaakit-akit na pula. Hinimok niya sa mahinang boses, bilasan mo. Napalunok si Terence, hindi nakapagsalita. Sa wakas ay naunawaan na niya ang ipinahihiwatig ni Remilyn. Narinig ba ng babaeng ito ang biro ng unang asawa at naalala niya? Nabalot ng katahimikan ang kapaligiran. Sa pagtingin sa cute at mahiyaing ekspresyon ni Remilyn, biglang nakaramdam ng bakas ng awa ang puso ni Terence. Pinigilan niya ang instinctive impulse at nahihirapang sinabi, Remilyn, hindi ko kayo kayang ibigay ng anumang pangako. Pagkatapos nating pumunta sa East Province, baka. Wala akong pakialam. Tinakpin ni Remilyn ng kanyang kamay ang bibig ni Terence. Isang daliri na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa, ramdam na nila ang mainit na hininga ng isa't isa. Gulong-gulo ang kanilang paghinga at pag-iisip. Ako. May sasabihin sana si Terence, ngunit biglang gumawa ng matapang na hakbang si Remilyn. Inabot niya at idiniin ang ulo ni Terence sa ilalim ng kanyang damit. Baka wala na siyang ganitong pagkakataon pagkatapos ng gabing ito. Bilang isang babae, handa siyang ibigay ang lahat. Gulong-gulo ang puso ni Terence nang maamoy niya ang pabango ng pamilyar na babae. Ang dami ng nagawa ng dalaga, ano ang dapat niyang gawin? Sa sandaling ito, ang jade pendant sa kanyang dibdib ay biglang naglabas ng isang agarang tunog ng babala. Agad na nanginginig si Terence at mabilis na pinigilan ang matapang na pagkilos ni Remilyn. Mabilis niyang sinulyapan ang dagat na nasa harapan niya at mabilis na binuksan ang sound transmission array sa tabi niya at sumigaw, palitan mo ang timeman. May panganib. Sa sandaling ito, ang mic at ang tunay na pagbabantay sa panganib ay nasa kabilang backup na lookout platform. Pareho silang natigilan nang marinig ang sigaw ni Terence. Sa gulat nila ay mabilis silang nagmasid ng mabuti. Bagamat hindi mataas ang visibility sa gabi, sa tulong ng mga bituin sa langit at ng mga makinang na nilalang sa dagat, kitang-kita pa rin nila ang sitwasyon sa loob ng ilang milya. Parang kalmado ang lahat. Walang ganoong panganib. Nagkatinginan ang Watcher at Mike at nagmura, ito ay isang false alarm. Wala talagang alam sa umutot ang batang ito. Niloloko niya tayo. Medyo pangit din ang mukha ni Mike. Pinlano niyang gamitin ang kamangmangan ni Terence para pigilan siya na makadama ng panganib, at hindi siya makakapagbigay ng tumpak na babala. Bagamat nasa backup stand sila, hindi sila gagawa ng ingay kung hindi masyadong kritikal ang sitwasyon, kaya magagamit nila ito para i-frame si Terence. Pagkatapos ng lahat, para sa isang napakalaking higanti tulad ng sinaunang barkong pandigma, ang ilang maliliit na panganib ay hindi magdudulot ng anumang pinsala. Madali nilang durugan ito, at magiging dahilan para parusahan si Terence. Hindi inaasahan ng dalawa na mangyayari ito walang panganib, gayunpaman ay sumisigaw si Terence sa Porma Sion, na nagpapakaba sa kanila para sa wala. Ito ay isang kasinungalingan. Paulit-ulit na inulit ni Terence ang babala sa Porma Sion, ngunit walang tugon mula sa ibaba. Alam ng lahat na ang sumusubaybay sa sitwasyon ay ang pangalawang platform ng pagmamasid, at ang unang platform ng pagmamasid ay isang yugto lamang. Walang papansin sa kanya hanggang sa magbigay ng utos ang pangalawang platform ng pagmamasid. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses ni Mike mula sa voice transmission array. Malamig niyang sinabi, ano ba ang sinisigawan mo? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang aidudulot ng maling paghuhusga mo sa atin? Kapag lumihis tayo sa itinakdang ruta, malamang na tumama tayo sa isang bahura, at makakakonsumo din tayo ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya, maging sanhi ng kakulangan ng enerhiya sa formation. Kaya mo bang tiisin ang mga kahihinatnan nito? Bilasan mo at palitan mo ang timeman. May panganib sa unahan. Hindi siya pinansin ni Terence at nagpatuloy sa pagsigaw. Hindi siya naririnig ng iba sa barko, ngunit naririnig siya ng lahat ng nasa control room na may voice transmission formation. Brat, naglakas loob ka pang sumigaw dito. Alam mo ba ang parusa sa pagsisinungaling tungkol sa intelligence ng militar?
Gusto mo na ba talagang mamatay ng ganoon kalala? Agad na nagalit si Mike. Siya at si Terence ay nasa dalawang ganap na magkaibang antas, at wala silang sama ng loob sa isa't isa. Kung hindi dahil sa kahilingan ni Joshua, hindi rin siya makikialam kay Terence. 4,784. Hindi siya magagalit dahil sa isang maliit na figure, ngunit ngayon ay talagang gusto niyang patayin ang batang ito. Walang imak na umiling si Terence habang nakatingin sa hindi gumagalaw na karamihan. Hindi niya pinansin ang pananakot ni Mike at umungol, lahat, mag-ingat. Protektahan ang iyong sarili. Ang kanyang boses ay parang biglaang pumalakpak ng kulog, at sa pamamagitan ng sound transmitting formations, ang boses ni Terence ay umalingaw-ngaw sa buong sinaunang barkong pandigma. Hindi lamang ito narinig ng mga tripulante, ngunit maging ang mga disipulo sa kontinente ng silangan ay naririnig din ito. Nagkagulo ang buong barko. Pagkatapos ng dagandong na iyon, wala nang pakialam pa si Terence, bukod pa sa galit na Mike. Pinrotektahan niya si Remilyn habang sila ay tumakas mula sa observation tower. Ang observation tower ay isang magandang lugar upang panoorin ang mga tanawin kapag walang mali, ngunit kapag may panganib, ang observation tower ay ang unang lugar upang mamatay. Hindi ugali ni Terence na kumapit sa isang mapanganib na pader. Galit na galit si Mike nang makita niya ang eksenang ito mula sa dalawang observation tower. Malinaw na narinig niya ang kanyang babala, ngunit ang batang ito ay naglakas loob pa ring lumikha ng kaguluhan ng walang anumang pagpigil. Ngayon, sinubukan pa niyang tumakas. Ito ay hindi matatagalan. Kahit na hindi para kay Joshua, pira-piraso niya ang batang ito. Galit na galit, tumayo si Mike sa tuktok ng pangalawang observation tower at pinakawalan ang kanyang aura maging ang langit ay malapit ng magbago ng kulay. Nagpasya siyang ibaba si Terence at ipahayag sa publiko ang kanyang mga aksyon bilang babala. Gayunpaman, nang malapit ng maglunsad ng pag-atake si Mike, biglang nagbago ang mukha ng opisyal na lookout sa lookout no. 2 at napabulalas siya, Kapitan, masamang balita. May mga Sea Beast horde sa unahan. Ano? Laking gulat ni Mike kaya nautal siya at mabilis na napatingin sa dagat na nasa harapan niya. Ang lahat ay katulad ng dati. Ang lahat ay kalmado, at walang mga palatandaan ng mga alon sa harap nila, at walang anumang tinatawag na mga hayop sa dagat. Ang kakaiba lang ay may mga kumikinang na nilalang sa dagat sa iba't ibang direksyon, ngunit ang dagat sa harap nila ay madilim, walang anumang liwanag. Hindi nag-react si Mike saglit. Hindi siya isang danger watcher, kaya hindi siya gaanong sensitibo sa mga pahiwatig na ito. Gayunpaman, siya ay isang dalubhasa, isang sobrang dalubhasa sa antas ng isang higanti. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, agad niyang inilabas ang kanyang banal na sentido. Nang walang panghihimasok ng fog ng dagat, maaaring masakop ng banal na pakiramdam ng Mike ang rehiyon ng dagat 12-dosenang kilometro ang layo. Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Talagang may Sea Beast horde. 20 litro ang layo, isang grupo ng napakalaking mga hayop sa dagat ang mabilis na papalapit sa napakalakas na paraan. Mayroong hindi bababa sa ilang daan sa kanila, at ang kanilang bilis ay walang kapantay. Namutla sa takot si Mike. Daan-daang taon na siyang naglalayag sa dagat at naging kapitan sa loob ng mga dekada, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong nakakatakot na kawin ng mga hayop sa dagat. Ang bawat hayop sa dagat dito ay nasa nascent soul stage. Ang mga profound stage cultivator ay makikita sa lahat ng dako, at mayroon pang ang ilang yugto ng pagbubukas ng bundok. Ang mas nakakagulat ay sa ilang kadahilanan, ang mga hayop sa dagat na ito ay direktang sumugod patungo sa barkong pandigma. Tila hindi sila dumaan, ngunit direktang itinuring ang barkong pandigma bilang kanilang target. Ano ang nangyayari? Bilang pinakahuling sandata ng walang katapusang dagat, ang sinaunang barkong pandigma ay nilagyan ng pinakamataas na antas ng hanay ng pananakot ng hayop. Karaniwan, walang mga hayop sa dagat ang maglalakas loob na lumapit sa loob ng 100 milya. Kahit na ang mga hayop sa dagat sa yugto ng pagbubukas ng bundok ay mananatili sa malayo at hindi manggahas na pukawin sila. Pero bakit sa pagkakataong ito ay biglang nabigo?
Sa isang kisap mata, ang mga hayop sa dagat ay 10 milya lamang ang layo sa kanila. Napakabilis ng kanilang takbo kaya't naninindigan ang balahibo ng isa. Malapit na sa tenga ang kanilang mga etengal. Ang orihinal na kalmadong ibabaw ng dagat ay umaalon din sa mga alon. Sa isang iglap, ang mga dambuhalang alon ay nagtipon at dumurog patungo sa napakalaking sinaunang barkong Pandigma. Nang walang oras na mag-isip pa, mabilis na umatras si Mike sa pangalawang observation tower at sumigaw, lahat ng miyembro, makinig. I activate ang defensive formation at ang offensive formation. Lahat ng miyembro, maghanda para sa labanan. Imposible para sa kanya na umiwas ngayon isang napakalaking bagay na ganoon kalaki ang hindi makapagbabago ng kurso ng biglaan, maliban kung nag-react si Terence sa unang babala. Kung nakinig sila sa babala ni Terence at nakatakas ng buong bilis, dapat ay nagawa nilang maalis ang mga hayop sa dagat na ito sa pamamagitan ng malakas na tulak ng power formation ng barko. Gayunpaman, huli na ang lahat. Matapos marinig ang utos ni Mike, ang lahat ng tao sa barko ay naging mas magulo. Hindi alam ng mga alagad ng East Province kung ano ang gagawin. Sa kabutihang palad, ang orihinal na crew ay mahusay na sinanay. Matapos ang ilang saglit na kaguluhan, bumalik sila sa kani-kanilang pwesto sa pakikipaglaban. Lahat ng uri ng defense at attack arrays ay na-activate sa isang iglap. Patong-patong ng mga makukulay na ilaw na nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa, na ginagawang kahanga-hanga ang eksena. Boom! Malakas na yumanig ang sinaunang barkong Pandigma. Ito ang unang alon ng mga pag-atake mula sa mga hayop sa dagat. Walang nakakaalam kung bakit ang mga hayop sa dagat na ito ay gagawa ng ganoong bagay na nagpapakamatay. Laban sa bigat ng sinaunang barkong Pandigma, kahit na ang mga pag-atake ng mga umuusbong na Soul Stage Sea Beast ay hindi maglalagay ng anumang banta. Kahit na ang pinakamakapangyarihang mga hayop sa dagat sa yugto ng Profound ay maaaring gawin ay upang mapagod ang nagtatanggol na pormasayo ng barkong Pandigma sa kabayaran ng kanilang buhay. Hindi man lang nila kayang salakayin ang barkong Pandigma, at magdulot ng anumang pinsala. Ang tunay na banta ay ang iilang hayop sa dagat na naghahati sa bundok na inihalo sa napakalaking Sea Beast Horde. Sa sandaling nagsimula silang umatake ng buong lakas, lalo na nang matagpuan ang kanilang mga kahinaan, mahirap sabihin kung gaano katagal makakalaban ang defensive formation ng barkong Pandigma. Mabilis na bumalik si Mike sa command room. Nagulat man siya ay kalmado pa rin siya sa mga sandaling ito. Nagbigay siya ng mga order sa bawat miyembro ng crew sa isang maayos na paraan. Ang kanyang kalmado ay nahawaan ang lahat, at unti-unti silang humiwalay sa gulat, tumataas ang kanilang moral. Nasa command room din sina Terence at Remilyn, at hindi nila maiwasang tumango sa performance ni Mike. Ang isang kapitan ay hindi maaaring maging isang walang kwentang tao. Napansin din ni Mike ang dalawa na pakunot ang noo niya at papaalisin na sana sila, ngunit naalala niya ang babala na ibinigay niya sa kanila. Wala siyang sinabi. Captain, natapos na ang unang wave ng Sea Beasts. May mga 40 hanggang 50 original infant stage Sea Beasts. Ang defense formation ay hindi nasira. Isang pamilyar na boses ang nagmula sa boses na kilala ni Terence ang unang asawa, na kanina pa tinatamad. Parang pumunta siya para magbigay ng utos. Huwag kang pabaya. Appetizer lang ito para masubukan tayo. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling, pero sigurado akong darating ang grupo ng mga halimaw sa dagat na ito. Mga kapatid, humanda kayo. May matinding laban ngayon. Sabi ni Mike sa malalim na boses. 4,785. Natanggap. Nagkaroon ng pare-parehong tugon mula sa lahat ng dako. Ang view sa command room ay hindi kasing ganda ng observation tower, ngunit ito ang pangalawang pinakamagandang lugar sa barko. Bukod dito, ang mga halimaw sa dagat ay malapit sa kamay. Sa oras na ito, hindi na kailangang tumingin sa malayo. Nakatayo pa lang sa command room, kitang-kita na ng isa ang mga halimaw sa dagat sa harapan nila. Matapos ang unang alon ng Canyon Kumpay natapos, ang mga hayop sa dagat sa wakas ay nagsimulang maging seryoso. Sa pagkakataong ito, mayroong higit sa 100 sea beast na umaarangkada.
Higit pa rito, halos kalahati sa kanila ay nasa profound stage. Bawat isa sa kanila ay nasa isang siklab ng pagpapakamatay habang sila ay sumisingil patungo sa sinaunang barkong pandigma. Natagpuan ni Terence na medyo kakaiba ang sitwasyon. Sa nascent soul at profound stages, ang mga sea beast ay napakatalino na, at hindi kakaiba para sa malalakas na manghuli ng mahihina. Ngunit nagpakamatay sila ng walang pag-aalinlangan. Ito ay masyadong hindi ka panipaniwala. Anak, hindi pangkaraniwan ang usapin ngayon. Pakiramdam ko ay isang malaking tao ang nakatingin sa iyo. Sa sandaling ito, biglang tumunog sa kanyang isipan ang nakakatakot na boses. Big guy. Gaano ito kalaki? Mabilis na tanong ni Terence. Ang una niyang reaksyon ay ang isipin ang tungkol sa mga super existence tulad ng higanteng electric eel at ang 5 laso na dragon. Kung ang kalaban ay talagang isang nakakatakot na hayop sa dagat sa ibabaw ng sea-shattering stage, kung gayon ito ay talagang mapanganib ngayon. Kahit na ang sinaunang barkong pandigma ay maaaring hindi masakop ang mga ito. Hindi naman kasing laki ng iniisip mo, pero hindi rin maliit. Kung utos ko ng maayos, 50 hanggang 50 ang chances na manalo, hehe. Ang nakakatakot na bagay ay tumawa ng kakaiba na may interes. Hindi maiwasan ni Terence na tumingin kay Mike, umaasang makakatagal ang taong ito. Isang sakuna kung talagang nawasak o nalubog ang sinaunang barko. Boom! Ang barkong pandigma ay muling nanginig ng marahas. Nagbago ang ekspresyon ng lahat, pati na ang kay Mike. Bahagyang nanginginig lang ang unang impact, ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na iba na. Hindi lamang 100 beses na mas malakas ang epekto, ngunit ang mga hayop sa dagat ay tila natagpuan ang kanilang mga kapintasan. Nagkaroon lamang ng isang alon ng probang attacks noon, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga pag-atake ay tuloy-tuloy, at sila ay lalong tumitindi. Hindi maiwasan ng lahat na magpakita ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Kung magpapatuloy ito, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. May mali. Ang mga bastos na ito ay nasa ilalim ng utos ng isang tao. Kung hindi, hindi nila mahahanap ang connecting point ng ganoon kadali. Damn bastards! Biglang namula ang mukha ni Mike. Sa antas ng hanay ng depensa ng sinaunang barkong pandigma, madali nitong mahahadlangan ang mga pag-atake na mapanganib sa buhay ng mga hayop sa dagat sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Gayunpaman, ito ay hindi talagang walang kamali-mali, dahil sa malaking tonelada ng barkong pandigma na ito, walang depensang hanay ang makakasakop nito ng ganap. Ang tanging paraan ay ang paglalagay ng maraming mga array ng depensa sa ibabaw ng bawat isa upang makamit ang epekto ng pagsakop sa lahat ng panig. Gayunpaman, sa ganitong paraan, ang lakas ng depensa ng buong barkong pandigma ay hindi maaaring hindi maging pantay. Ang defensive strength ng connecting point ay ang pinakamahina, at bagamat maaari pa rin itong harangan ang buong puwersang pag-atake ng mga sea beast sa yugto ng pagbubukas ng bundok, ang isang depekto ay isang depekto pa rin. Kung hahayaan ang mga sea beast na magpatuloy sa pag-atake tulad nito, may posibilidad na tumaob ang barko sa isang madaling kanal. Ang pagtuklas na ito ay talagang nagpatibok ng puso ng lahat. Ang napakalaking grupo ng mga hayop sa dagat ay nakakatakot na. Kung may utak sa likod ng mga eksena na nakakakita sa punto ng koneksyon sa isang sulyap, ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nakakatakot. Ihanda ang pagbuo ng pag-atake. Ang biglaang utos ni Mike ay nagpaganyak sa diwa ng lahat. Tuwang-tuwa silang naghilamos ng mga kamay at pamwesto. Ang espiritual na chi na natupok ng attack array ay higit pa sa lahat ng defense arrays na pinagsama, at ang malaking paggalaw na nilikha nito ay malamang na makaakit ng malalakas na hayop sa dagat mula sa lahat ng direksyon. Sa makatuwid, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi ito madaling isaaktibo, maliban kung ito ay isang sitwasyon sa buhay at kamatayan. Bagamat hindi pa ito tungkol sa buhay at kamatayan, kung hindi nila mapipigilan ang pag-atake ng mga hayop sa dagat sa lalong madaling panahon, ang defensive array ay masisira sa madaling panahon. Sa halip na maupo at maghintay sa kamatayan, mas mabuting sumugal. Ang taong ito ay lubos na mapagpasyahan. Tumingin si Terence kay Mike nang may pagtataka bago ibinaling ang kanyang mga mata sa karagatan sa unahan.
Lahat ng uri ng pormasayon ay handa na, at ang buong barko ay parang isang sinaunang hayop na naglalabas ng mapangwasak na presyon. Para silang natakot sa presyon ng pagbuo ng pag-atake, ang ilan sa mga orihinal na entablado ng mga hayop sa dagat na nasa harapan ay biglang tumigil sa kanilang mga pag-atake. Tila may balak silang umatras. Nagulat silang lahat at napaatras ng desperadong. Ang takot sa kamatayan para sa mga hayop sa dagat ay hindi mas mababa kaysa sa mga tao. Gayunpaman, bago makasigaw ang sinuman sa sorpresa, isang napaka-brutal na eksena ang naglaro sa harap ng kanilang mga mata. Ang takot ng mga hayop sa dagat ay agad na pinunit ng mga hayop sa dagat sa likod nila. Walang nakaligtas ni isa. Ang buong rehiyon ng dagat ay napuno ng amoy ng dugo, maging ang kalangitan sa gabi ay kinulayan ng pula. Laking gulat ng lahat kaya hindi sila nakapagsalita ng matagal. Dahil sa hindi maipaliwanag na brutal at madugong amoy na ito, ang mga halimaw sa dagat ay naging mas mabaliw at naghisteryo. Hindi lamang sila nagpakita ng anumang senyales ng pag-atres, ngunit sila ay naging mas mabangis. Kahit na ang ilang mga sea beast sa mountain formation stage na nahalo sa mga sea beast ay sumali sa pag-atake. Pangalawang alon pa lamang ito ng mga pag-atake, at ang mahusay na sinanay na koponan ng Mike ay maaaring harapin ito ng mahinahon. Ngunit ngayon, ito ay naging isang buhay at kamatayang labanan, at ang buong sitwasyon ay biglang nawala sa kontrol. Atake! Malaya ang lahat ng team na atakihin ang Sea Beast sa profound stage. Agad namang nagutos si Mike. Ang nascent na soul stage Sea Beast ay hindi makakaapekto sa defensive formation. Ang pangunahing puwersa ng kalaban ay ang mga hayop sa dagat sa yugto ng profound. Hanggat maaari nilang alisin ang mga ito, ang kanilang mga pagkakataon ng tagumpay ay tataas ng malaki. Natanggap. Matapos marinig ang parehong tugon mula sa pormasayon, isang maliwanag na liwanag lamang ang nakita ni Terence sa kanyang harapan. 12 ng iba't ibang kulay na light beam na makikita sa mata ang agad na pumasok sa mga sea beast. Tila tahimik, ngunit sa sumunod na sandali, biglang bumukas ang mga mata ni Terence, hindi maitago ang gulat sa kanyang mga mata. Saan man dumaan ang sinag, ang lahat ng mga hayop sa dagat ay agad na naging ulap ng dugong ambon. Ang mga marangal na hayop sa dagat ng profound stage ay hindi makalaban. Niwala silang panahon para umiwas. Tulad ng para sa mga nakapalibot na orihinal na sanggol na yugto ng mga hayop sa dagat, hindi sila itinuring na kanya na kumpay. Namatay sila sa sandaling hinawakan nila ito. Nakatingin sa malaimpyernong dagat ng dugo at sa mga hayop sa dagat na umuungal sa dagat, hindi napigilan ni Terence na huminga ng malalim. Napuno ng pagkabigla ang kanyang puso. Ito ang walang talo na barkong pandigma na maaaring tumawid sa walang katapusang dagat. Sa isang alon ng pag-atake, kalahati ng mga hayop sa dagat sa yugto ng profound ay napatay. Nang ipakita ng hindi matatalo na barkong pandigma na ito ang mabangis nitong mga kuko at pangil, maging ang walang katapusang dagat ay hindi na nakakatakot. Katulad ngayon, ang mga tao ay nagdiwang dito, at ito ay naging isang baliw na palaruan. Magaling! Ulitin natin. I'll personally celebrate with you. Tuwang-tuwa si Mike. Hanggat may isa pang alon ng mga sea beast, magagawa nilang lipulin ang lahat ng profound stage sea beast sa isang iglap. Sa ganitong paraan, ilang mountain split stage sea beast na lang at isang grupo ng hindi nakakapinsalang sumisibol na soul stage cannon fodder ang maiiwan sa kabilang panig. Nasa kamay na nila ang tagumpay. 4,786. Sa kanilang moral na lubos na pinalakas, lahat ng mga nakakasakit na pormasayon ay mabilis na naghanda para sa ikalawang alon ng mga pag-atake. Gayunpaman, tulad ng tila isa pang patayan na malapit nang mangyari, ang ilang mga yugto ng paghahati-hati ng bundok na buhay na nagtatago sa gitna ng mga hayop sa dagat sa lahat ng oras na ito ay biglang lumabas sa tubig at inihayag ang kanilang tunay na anyo sa harap ng lahat. Agad na sumigaw ang mga tao sa pagkaalarma. Sa sandaling ito, mayroon talagang 5 hayop sa dagat sa pagbubukas ng yugto ng bundok na biglang lumitaw. Deep Sea Mud Sharks, Netherworld Ghost Mothers, Soul Hukang Strange Fish, Thousand-Legged Tyrant King Crab, at Humpback Mountain Whale. Bawat isa sa kanila ay isang kilalang overlord ng dagat.
Ang sino man sa kanila ay magiging isang sakuna para sa mga taong nagsasaka. Ang mga ordinaryong pinahahalagahang barko ay hindi makatiis sa kanilang mga pag-atake. Sa kabutihang palad, ito ay isang sinaunang barkong pandigma. Gayunpaman, kahit na ang pinakahuling sandata, ang sinaunang barkong pandigma, ay nasa ilalim ng matinding presyon nang harapin nito ang 5 Panginoon ng dagat. Lahat, kasama si Mike, ay hingal na hingal. Huwag mo silang pansinin. Alisin muna natin ang mga profound stage cultivator. Patayin silang lahat. Biglang nag-react si Mike at sumigaw sa sound transmission array. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa lahat ng mga hayop sa dagat sa yugto ng profound, maaari niyang dahan-daang haharapin ang 5 Panginoon ng dagat. Kung hindi, kung sila ang unang mahuhulog sa isang matinding labanan, ang mga hayop sa dagat sa yugto ng profound ay tiyak na sisirain ang defensive formation ng paunti-unti, na magiging huling dayami na dudurog sa elepante. Ito ang pinakatamang tugon. Sa kasamaang palad, bago natapos ni Mike ang kanyang pangungusap, isang higanteng anino na kasing laki ng bundok ang bumagsak sa sinaunang barkong pandigma. Sa isang malakas na putok, ang sinaunang barkong pandigma ay natamba sa gilid. Ang napakalaking puwersa ay lampas sa imahinasyon. Humpback Mountain Whale. Nagnganga ang mga ngipin ni Mike at sinabi ang pangalan ng higanteng nilalang. Ito ang pinakamabigat na nilalang sa karagatan. Hindi kalabisan na sabihin na ang bawat paggalaw ng balyina ng Humpback Mountain ay maaaring maglipat ng mga bundok at dagat, dahil sila mismo ay gumagalaw ng mga bundok. Napakalapit nito sa kanila, at ang laki lamang nito ay nagbigay sa kanila ng walang kapantay na psikolohikal na presyon. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay ang agarang ulat na nagmumula sa sound transmission array, Captain. Hinaharang ng halimaw ang pag-atake. Hindi tayo makakalok sa Sea Beast sa profound stage. Isa lang itong meat shield. Hindi maganda ang pakiramdam ni Terence. Nagkaroon lang sila ng kaunting kalamangan, at ngayon ay nakaharang na ang humpback whale sa kanilang daraanan. Halatang chess piece lang ang mountain opening stage Sea Beast. Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin sa Mike. Kailangan nilang gumawa ng mabilis na desisyon ng walang pag-aalinlangan, dahil ang kanyang susunod na utos ay direktang makakaapekto sa buhay at kamatayan ng lahat. Sa matigas na balat at makapal na laman ng Humpback Mountain Whale, hindi siya natatakot sa isang away. Kahit ilang dosenang butas pa ang ipasabog niya dito, parang nangangamot lang ito ng KT. Kung hindi siya lalaban, mahuhulog agad siya sa isang passive state. Kaya lang niyang tanggapin ang bugbog at hindi na makalaban. Gaano man kalakas ang defense array, hindi ito magtatagal. Itigil ang pag-atake. Utos ni Mike sa malalim na boses. Captain, dapat ba nating i-activate ang 10,000 mile formation? Ang boses ng unang kapareha ay umalangaw-ngaw mula sa sound transmission array. Namilog ang mga mata ng lahat at sabay-sabay silang tumango. Ano ang 10,000 li formation? Bulong ni Terence kay Remelin. Ang pagbubuo ng 10,000 milya ay nangangahulugan ng paglalakbay ng 10,000 milya sa isang araw. Maaari nitong palakihin ang bilis ng barkong pandigma sa sukdulan sa pinakamaikling panahon na posible. Ito ang huling trump card para sa pagtakas, sa halaga ng pagkonsumo ng lahat ng reserbang espiritual na enerhiya ng barkong pandigma. Ang sumagot ay hindi si Remelin, kundi si Mike. Hindi maiwasan ni Terence na tumingin sa lalaki na nagtataka. Ang taong ito ay nagsisikap ng husto na iset up siya, ngunit nasa mood pa rin siyang sagutin ang kanyang mga tanong. Ito ay medyo kakaiba. Hindi man lang nilinggan ni Mike si Terence pagkatapos noon siya ay malalim ang iniisip, ang mga ugat ay namumuo sa kanyang noo habang bumubuhos ang malamig na pawis. Ito ay isang matigas na desisyon. Hindi man lang naglakas loob na huminga ng malalim ang iba. Ang kapaligiran sa command room at lahat ng iba pang mga battle post na konektado sa sound transmission array ay napakabigat. Tulad ng sinabi ni Mike, ang 10,000 milyang Pormasayon ay ang huling trump card para makatakas. Kapag na-activate na ito, wala nang espiritual na enerhiyang maiimbak. Kung makakatakas sila ng ligtas sa wakas ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Dumating sila na may masamang intensyon. Kung tatakas lang tayo at hindi lalaban, hahanapin natin ang kamatayan.
Hindi tayo makakatakas. Biglang nagsalita si Terence. Alam niya na walang makikinig sa kanyang katayuan, at maaaring hindi siya handang sabihin ito sa anumang iba pang mga pangyayari. Sa kasamaang palad, lahat sila ay nasa iisang bangka ngayon, at kung ang bangka ay nawasak, siya at si Nika ay madadamay. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para mawala ang kalokohang ideyang ito. Gaya ng inaasahan, lahat ay tumingin kay Terence nang may pagkasuklam. Walang alam ang batang ito, at tumalon siya sa kritikal na sandali na ito para guluhin sila. Nakaharap nila ang 5 hayop sa dagat, at mayroon pa silang balyina ng huwasyan bilang isang kalasag ng karne. Kung hindi sila tumakbo ngayon, maghihintay na lang ba sila ng kamatayan? Bakit? Sa kanyang pagtataka, hindi nagalit si Mike. Sa halip, lumingon siya kay Terence na may seryosong mukha, isinasaalang-alang ang kanyang mungkahi. Maaaring isang karaniwang tao si Terence, ngunit ang kanyang babala kanina ay ginawa ni Mike na kilalanin ang lakas ni Terence sa kanyang puso, kahit na medyo nakakahiya sa kanyang mukha. Ang mga personal na sama ng loob ay hindi maaayos sa panahong tulad nito, kailangan nilang nasa iisang bangka. Kung itong 5 sea beasts lang, dapat makatakas tayo kahit may gulo. Pero paano kung hindi sila ang malaking kaharap natin? Sabi ni Terence habang inis kanya ang karamihan. Nagulat ang lahat. Agad silang nagkatinginan sa takot at pagkabalisa. Ang brat na ito ay talagang isang tao na hindi titigil hanggat hindi niya nabigla ang mga ito hanggang sa mamatay. Ang 5 hayop sa dagat sa harap nila ay sapat na para maglagay ng isang bundok ng presyon sa kanila. Hindi kaya may mas brutal pa sa likod nila. Napansin mo rin. Ang tanong ni Mike ay lalong ikinagulat ng lahat. Ibig sabihin, kahit isang makaranasang kapitan na tulad niya ay naramdaman na may demonyo sa likod nito. Hindi maiwasan ni Terence na mag-isip ng mas mataas sa taong ito. Alam niya lang dahil sa paalala ng damting, pero hindi niya akalain na mararamdaman din pala ng lalaking ito na sa tingin niya ay tulala. Gaya ng inaasahan, ang isang big boss sa posisyon na ito ay hindi simpleng karakter. Inaamin ko na hindi ka simple, pero hindi mo dapat masyadong minamaliit ang mga tao. Hindi natuwa si Mike sa kakaibang hitsura ni Terence. Mahigit 300 taon na akong nasa karagatan, at 75 taon na akong namamahala sa barkong ito. Bagamat ang laki ng Sea Beast Horde sa pagkakataong ito ay nauuna sa iba, kung wala silang anumang sandalan, paanong ang 5 Sea Beast ng yugto ng formation ng bundok na ito ay maglalakas loob na hamanin ang barkong ito? Huhukayin ko sila. Hindi lang niya ito sinasabi para kay Terence, sinusubukan niyang kumbansihin ang lahat. 4,787. Ano man ang mangyari, hindi nila kayang mawala ang kanilang pagtitimpi. Kung ang kanilang mga panloob na opinyon ay hindi nagkakaisa, ito ay magiging isang ganap na nakamamatay na kapintasan. Ibig mong sabihin na kahit pabuhayin natin ang 10,000 Lee formation at iwaksi ang 5 Sea Beast na ito, hindi natin magagawang ipagpag ang mga tao sa likod nila. Nakahinga ng maluwag ang punong opisyal nang lumingon ang lahat kay Terence at Mike. Ito ang tanong na pinakagusto nilang malaman. I've never seen the 10,000 miles formation, so I won't comment. Umiling si Terence at nag-analyze, ngunit dahil pinupuntirya nila ang ating barko, dapat may kumpiyansa silang gawin ito. Kung tutuusin, hindi naman tanga ang mga Sea Beast sa antas na ito. Hindi ko alam. Base sa intuition ko, 30 hanggang 70 lang ang chance. Kinurot ni Mike ang espasyo sa pagitan ng kanyang mga kilay at idinagdag, kukunin namin ang 30% at kukuha sila ng 70%. Biglang tumahimik ang lahat. Nangangahulugan ito na kahit na ginamit nila ang 10,000 milyang pormasayon, mayroon lamang 30% na pagkakataon na matagumpay na makatakas. Kapag ang natitirang 70% ay nahuli, ang resulta ay maliwanag. Kung walang espiritual na chi, walang pormasayon. Kung walang proteksyon ng pormasayon, ang sinaunang barkong pandigma ay isang tumpok lamang ng scrap metal. Hindi man lang nito napigilan ang isang sumisibol na Soul Stage Sea Beast. Dahil iyon ang kaso, hindi na kailangang magkasalungatan. Mayroon lamang 30% na pagkakataon para sa lahat na asukal ang kanilang buhay, handi ka pa rin bang sumugal?
Kahit na manatili ka at lumaban ng buong lakas, mas mataas ang tsansa mong mabuhay kaysa rito. Mahinang sabi ni Terence. Ang pangungusap na ito ay ganap na nag-alis sa pag-iisip ng lahat na tumakas. Dahil ang pagtakas ay mas mapanganib kaysa sa hindi pagtakbo, kung gayon ano ang saysay ng pagtakbo. Ang mga tripulante na ito ay pawang mga sundalong matigas ang ulo, at sa sandaling mapilitan sila sa isang desperado na sitwasyon, ang moral at kakayahan na lumabas sa kanilang mga katawan ay higit pa kaysa sa mga ordinaryong tao. Katulad ngayon, ang bawat isa sa kanila ay tila naturukan ng dugo ng manok, na sana'y mahanap agad sa labas ang mga hayop sa dagat at mapatay sila. Wala nang nagbanggit muli ng salitang 10,000 Lee Formation. Good. Since gusto nilang maglaro, then let's play with these ugly people today. Biglang umungal si Mike, at walang pag-aalinlangan, nag-utos siya, makinig sa utos ko, buhayin ang Falling Star Formation. Natanggap. Agad namang tumugon ang lahat ng crew. Maging si Terence ay nagulat sa kanilang biglaang pagbabago ng ugali. Hinailan niya ang mangas ni Remilin at bumulong, "What is the Starfall Array?" Ito. Hindi ko alam. Umiling si Remilin. Ito ang pangunahing sekreto ng barkong pandigma, tulad ng hanay ng 10,000 milya. Hindi siya internal member, temporary passenger lang. Paano niya nalaman ang mga ganoong bagay? Ito ang pinakamalakas na attack formation ng starship na ito. Tulad ng 10,000 mile formation, ito rin ang huling trump card na kumukonsumo ng lahat ng spiritual energy reserves. Ang pinagkaiba lang ay ang 10,000 mile formation ay ginagamit para sa pagtakas, habang ang Starfall formation ay ginagamit para sa pag-atake. Naglaan ng oras si Mike para magpaliwanag. Pagkatapos ay tumangala siya sa mga bituin sa langit at sinabi sa maluwag na tono, "Mabuti na lang at maganda ang panahon ngayong gabi. Nagbibigay ito sa amin ng karagdagang 20% na pagkakataong manalo." Hindi alam ni Terence kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit maaari niyang hulaan na ang Starfall formation ay may kinalaman sa lagay ng panahon. Hindi kaya ginagamit nila ang mga bituin sa kanilang kalamangan. Hindi na nagkaroon ng panahon si Mike para magpaliwanag pa. Agad siyang nag-order ng voice transmission array, "Lahat ng teams, take your positions. May 6 na oras lang kami. Kung matuyo ang ating espiritual na enerhiya sa loob ng 6 na oras, wala tayong magagawa. Kaya, kailangan nating patayin ang lahat ng mga hamak bago mag-umaga. Pagkatapos ng madaling araw, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang toast upang ipakita ang aking pagpapahalaga." Oo. Ang mga tinig ng mga tripulante ay napuno ng walang humpay na hangarin sa pagpatay, na para bang sila ay mga mandirigma na naglakbay sa isang ekspedisyon, maaaring bumalik sa tagumpay o namamatay sa larangan ng digmaan. Habang sila ay nag-uusap, isang hindi pa nagagawang alon ng hangin ang tumakas mula sa sinaunang barkong pandigma. Nang walang anumang babala, nagdulot ito ng malaking alon na daan-daang talampakan ng taas. Ang mas mahihinang mga hayop sa dagat ay agad na tinatangay ng alon. Sa sandaling magsimula ang labanan, hindi pa sila kwalipikadong maging kumpe ng kanyan. Gulat na tiningnan ni Terence ang eksena sa harapan niya. Hindi niya alam kung ilusyon ba iyon, pero pakiramdam niya ay mas maliwanag ang mga bituin sa langit. Mga bituin lamang sila noon, ngunit ngayon ay kasing liwanag na ng mga parol. Kasabay nito, ang lalong ikinatigil ni Terence ay ang mesa sa harap ng Mike. Walang nakalagay noon, ngunit ngayon ay may isang panaginip, ilusyonaryong liwanag at anino na astrolabe. Sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita na ang liwanag at anino na astrolabe ay 100% na tugma sa mga bituin sa kalangitan, nang walang isang pagkakamali. Let's start. Hindi ba nila ginagamit na Mitchield ang humpback whale? Tapos basagin na lang natin itong Mitchield bilang pagbati. Baka sa mukha ni Mike ang isang nakakatakot na ngiti, habang nagutos, "I lock ang humpback mountain whale. Starfall formation, bitawan mo." With that, ginalaw niya ang daliri niya sa light and shadow astrolabe, at biglang nagningning ang isa sa mga nahawakan niyang bituin. Bago ito matingnan ng mabuti ni Terence, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa labas, at isang malaking haligi ng liwanag ang nahulog mula sa langit.
Ang madilim na gabi ay biglang naging araw, at ang tanging nakikita niya ay isang nakabulag na puting liwanag. Sa isang kisap mata, nawala ang puting liwanag. Hindi napigilan ni Terence na huminga ng malamig habang nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Ang malabundok na humpback whale ay hinaipa ng putol-putol ng puting liwanag na ito, at ang tanging nakikita sa dagat ay ang parang bundok na tinadtad na karne. Hindi napigilan ni Terence ang lumunok. Isang makapangyarihang ocean overlord sa antas ng pagbubukas ng bundok ay nawala sa isang galaw lamang. Ito ang pinakahuling hakbang sa pagpatay ng sinaunang barkong pandigma, ang Falling Star Formation. Si Mike at ang iba pang mga tripulante ay hindi natinag sa nakakagulat na eksenang ito, ngunit ang mga hayop sa dagat sa labas ay lubos na nabigla. Hindi lamang nanginginig ang mga profound stage sea beast, maging ang deep sea mud shark, ang nether ghost mother, ang kakaibang isda na nakakabit sa kaluluwa, at ang thousand-legged tyrant king crab, ang apat na mountain opening stage sea beast, ay walang kamalay-malay na umatras ng ilang milya. Kung sila lang ay umatras na sila pagkatapos nilang makita ang nakakagimbal na eksenang ito. Ang humpback whale ang may pinakamatigas na balat sa kanila. Kung maging ganito ang humpback whale, mas malala pa ang haantong sa kanilang apat kapag nataman sila ng puting ilaw. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-atras ng ilang milya, bigla silang huminto ng sabay-sabay. Bawat isa sa kanila ay nagpakawala ng matinis at nakakatakot na dagandong. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsi-charge sila pabalik. Bawat isa sa kanila ay may pulang dugo na mga mata na parang nawala ng malay. Ang kanilang mga katawan ay naglabas ng nakakatakot at nakakabaliw na aura. Nang makalapit ang ibang mga sea beast sa profound stage, agad silang napunit. Tila hindi nila matukoy ang pagkakaiba ng kaibigan at kalaban. Ang puso ng lahat ay lumubog sa nakita ang apat na mga hayop sa dagat na nagbubukas ng bundok, ang hindi normal na pag-uugali ay ganap na nagkumpirma ng hypothesis ni Terence at Mike. Mayroong mas nakakatakot na pag-iral sa likod nila, at sila ay mga puppet at canyon lamang. 4,788. Stop pretending. Bakit hindi pa nagpapakita ang multo na yan? Nakakunot ang noo ni Mike habang nakatitig sa dagat sa kanyang harapan, sinusubukang hanapin ang salarin sa likod ng lahat ng ito. Kung hindi niya maalis ang lalaking ito sa lalong madaling panahon at nasangkot lamang sa apat na pambungad na puppet ng bundok, patay na siya sa pagkakataong ito. Path. Halos humagalpak ng tawa si Terence habang nakikipag-usap sa kanyang primordial spirit. Senior, hinahanap ka ng lalaking ito. Gusto mo bang lumabas at kamustahin? Saglit na hindi nakaimik ang multo bago sinabing, natatakot ako na baka matakot siya kapag lumabas ako, kaya ipaubaya ko na lang sa iyo. Ang bagay na nakatagpo mo sa oras na ito ay hindi maliit, at ito ay may kaugnayan pa sa akin. Mga kamag-anak. Baka espiritong hayop ang kabilang partido. Tumalon si Terence. Hindi, ito ay isang tunay na hayop sa dagat. Sino ang nagsabi sa iyo na hindi ako maaaring kamag-anak sa mga hayop sa dagat? Nakapaut ang malagim na bagay. Ang lawak talaga ng connections ng pamilya mo. May mga kamag-anak ka pa na may mga hayop sa dagat. Hanga ako. Umiling si Terence, hindi nakaimik. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Dapat ba kitang isama sa mga kamag-anak mo? Kung gusto mong mamatay, sige. Hindi kita pipigilan. Tumawa ng masama ang demonyo. Hindi pa banggitin na ang kabilang partido ay isang ganap na walang kaugnayang sea beast, sa kasalukuyang estado nito, kahit na ito ay isang kamag-anak ng isang spirit beast clan, hindi ito mangangahas na basta-basta siyang kilalanin. Sino ang nakakaalam, maaari itong maging nutritional supplement ng kabilang partido. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Matatalo ba ng Starfall Array na ito ang iyong kamag-anak? Tanong ni Terence. The power is barely enough, but you have to be in command to have a chance. Otherwise, I guarantee that they will not even able to touch a single hair. Once 6 hours are up, you can just wait for death. Ang malagim na bagay na sinabi sa paghamak. Utos ko. Kumurap si Terence, umiling-iling habang pinapanood si Mike na paikot-ikot. Hindi ako ang kapitan nila.
Bakit nila ipapaubaya ang ganoong buhay at kamatayan sa isang random na layko na tulad ko? Paano ito magiging posible? Maliban na lang kung tubig ang pumasok sa kanilang utak. Dati ay hindi gusto ni Mike si Terence, at hinihintay siyang magkamali. Nagbago ang kanyang saloobin, ngunit imposibleng ibigay niya ang utos. Itatapon niya si Terence para pakainin ang mga hayop sa dagat kapag sinabi niya iyon. Hehe, hindi ko hinihiling sa iyo na hingin ang utos ngayon. Maghintay lang hanggang sa matapos na sila at makapagtanong ka. Tumawa ang demonyo. Mabuti naman. Tumanggaw si Terence habang tinitingnan ang susunod na galaw ni Mike. Mukhang nakapagdesisyon na ang lalaki. Dahil hindi ito payag na lumabas, pagkatapos ay talunin ko ito. Makinig sa aking mga utos. Target ang 4 na hayop sa dagat sa pagbubukas ng yugto ng bundok. Falling Star Formation, bitawan. Sa sandaling matapos magsalita si Mike, iniswipe niya ang kanyang 4 na daliri sa liwanag at anino na astrolabe sa kanyang harapan, at muling nagningning ang 4 na bituin na kanyang naswipe. Boom! 4 na malalaking sinag ng liwanag ang muling bumaba mula sa langit, sumasabog patungo sa 4 na hayop sa dagat. Ang puting liwanag ay kumikinang ng maliwanag, at ang malalaking alon ay tumaas sa kalangitan. Napakalakas ng momentum na maging ang sinaunang barkong pandigma ay nanginginig. Nakaramdam si Terence ng hindi pa nagagawang pagkabigla. Nang mawala ang liwanag, si Mike at ang iba pa ay kinakabahang nakatingin sa dagat na nasa harapan nila. Gayunpaman, ang mga resulta ng labanan na ito ay nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang 4 na hayop sa dagat ay hindi sumunod sa yapak ng humpback whale gaya ng kanilang inaasahan. Maliban sa 1,000-legged tyrant king crab, na hindi gaanong mas mabilis kaysa sa humpback whale, na hinaipan sa pira-piraso, ang 3 pa ay ligtas at maayos. Maging ang deep sea mud shark, ang netherworld ghost mothers, o ang soul-summoning strange fish, ang kanilang bilis sa karagatan ay nasa multo na antas. Ang humpback mountain whale at ang 1,000-legged tyrant king crab ay hindi nakaiwas sa pambobomba ng starfall array, ngunit kaya nilang dalawa. Namutla ang mukha ni Mike habang tinitingnan ang 3 hayop sa dagat na kumikislap pabalik-balik sa dagat. Walang pag-aalinlangan tungkol sa kapangyarihan ng pagbuo ng starfall, ngunit mayroong isang kapintasan, at iyon ay nangangailangan ng oras upang makaipon ng kapangyarihan. Kahit na ang oras na kailangan ay napakaikli na ang karamihan sa mga hayop sa dagat ay hindi makapag-react, ang isang kapintasan ay isang kapintasan pa rin. Hanggat ito ay umiiral, ito ay pagsasamantalahan balang araw. Paanong posible iyon? Gaano man kabilas ang hayop sa dagat, hindi ito makakaiwas. Hindi pa ito nangyari noon. Umiling si Mike sa hindi makapaniwala. Noong nakaraan, ang pagbuo ng starfall ay hindi kailanman nabigo na harapin ang mga hayop sa dagat sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Ngunit sa pagkakataong ito, 3 beses itong nabigo sa isang pagkakataon. Ito ay sobrang kakaiba. Ang iba ay hindi rin makapaniwala, si Terence lang ang umiiling. Hindi pa siya nabigo noon dahil wala nang mas malakas na kumokontrol sa kanila mula sa likuran, ngunit ang pagkakataong ito ay espesyal. Nakaiwas silang 3 dahil kinontrol sila ng nasa likod nila para mapabilis. This guy is not good enough. Isang magandang falling star formation ang bumagsak sa kanyang mga kamay, at ni hindi niya magagamit ang 10% ng kapangyarihan nito. What a idiot! Ang malagim na bagay ay biglang sinabi sa paghamak. Ha! Hindi ba ito ang buong kapangyarihan ng starfall formation? Nagulat si Terence, maaaring mas malakas pa ito kaysa rito, 10 beses na mas malakas kaysa dati. Ito ay itinuturing na pinakamalakas na kapangyarihan, ngunit hindi ang pinakamalakas na kapangyarihan nito. Ang nakakatakot na bagay ay sinabi sa isang misteryosong paraan. Senior, wala ka bang masasabing mas tao? Sabi ni Terence, walang imek. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng liwanag na haligi, natural na ito ang pinakamalakas. Kung ito ay mas malakas kaysa dito, mabubuhay pa ba ang mga hayop sa dagat na ito? Natawa ang demonyong sinabi, sayang naman, at nahulog sa kamay ng tanga ang ganoong kalakas na bagay. Ano pa ang silbi nito kung hindi mo matamaan ang target?
Kung may ekspertong kumokontrol dito, kahit ako ay kailangang mag-ingat sa pababang bituin na ito sa aking tuktok. Sayang lang at kontrolado na ng tanga ngayon. Ni hindi niya kayang hawakan ang ilang mga hayop sa dagat sa simula ng yugto ng bundok. Kung hindi patay ang designer, malamang umiiyak siya sa inidoro. Bakit ganon? Its charging time is indeed a very obvious flaw. As long as the other party is strong enough and fast enough, hindi naman dapat masyadong mahirap na iwasan ito sa oras pagkatapos mapansin, di ba? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Isang kapintasan. Noong sinaunang panahon, ang Starfall Formation ay kilala bilang ang pinakamakapangyarihang killing formation na walang anumang kapintasan. Kaya lang walang nakakaalam kung paano ito gamitin ngayon, kaya isa na lang itong matingkad na perlas na nababalutan ng alikabok. Napabuntong hininga ang malagim na bagay. Ang pinakamalakas na pormasayo ng pagpatay ng walang anumang mga kapintasan. Saan ito nanggaling? Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti. May malinaw na oras upang mag-imbak ng enerhiya, paano ito naging pinakamalakas na pormasayo ng pagpatay ng walang anumang mga bahid. Anak, tingnan mo ang astrolabe nito, di ba parang chessboard? Tanong ng makamulto imbes na sumagot. Si Terence ay tumingin ng malapitan. Hindi niya ito iniisip noon, ngunit ngayong naalala niya ang bagay na ito, napagtanto niya na isa nga itong chessboard, isang napakasalimuot at napakagandang chessboard. Sinasabi na ang orihinal na designer ng Starfall Array ay isang chess master ng kanyang henerasyon. The Starfall Array was inspired by the chessboard. Every star is a piece, at bago ilagay ang piece, dapat kalkulahin ang bawat retreat path ng kalaban. After all the retreat paths are blocked, so what if may time to accumulate strength? Makakatakas ba ang opponent? Ang malagim na sinabi. 4,789. Ito ay tulad ng paggamit ng mga kasanayan sa chess upang makabawi sa kakulangan ng oras ng paghahanda, na ginagawang mas hindi mahuhulaan ang pag-atake ng Starfall Formation. Tumango si Terence, so, magagamit lang ang Starfall Matrix sa buong potensyal nito kapag ito ay kontrolado ng isang tunay na chess master. Tama. Sinasabing ang Descending Star Array ay hindi magagapi sa mga kamay ng kanyang designer, at kahit ang pinakamalakas na eksperto sa oras na iyon ay kailangang umatras. Kaya naman ito ay may magandang pangalan ng pinakamalakas na hanay ng pagpatay. Kung hindi, hindi ito nakalagay sa isang barkong pandigma at naging huling trump card ng ultimate weapon. Ang malagim na sinabi. Habang nag-uusap ang dalawa, muling nagdusa si Mike. Hindi pa rin siya sumusuko sa ideya na hulihin ang lahat ng tatlong hayop sa dagat sa isang iglap. Sa kasamaang palad, ang resulta ay katulad ng dati. Wala man lang siyang nataman kahit isang buhok. Dahil sa resultang ito, bumaba ang moral ng lahat hanggang sa nagyayalong punto. Alam nilang ang tatlong ito ay puppet cannon fodder lamang, ngunit pagkatapos gamitin ang lahat ng kanilang kakayahan, napagtanto nila na hindi nila kayang patayin ang puppet cannon fodder ng kalaban. Paano sila makakapaglaro? Namumula ang mukha ni Mike, at tila siya ay nakaranas ng matinding suntok. Kung kahit siya, ang kapitan, ay nasa ganoong kalagayan, hindi na kailangang banggitin ang iba. Ang isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay kumalat mula sa command center hanggang sa bawat cabin. Ang masama pa ay ang lahat ay nagrereklamo na sa isa't isa. Kung na-activate nila ang 10,000 milyang pormasayon at nakatakas ngayon lang, magkakaroon sila ng hindi bababa sa 30% pagkakataon na mabuhay. Ngayon, wala man lang 10% pagkakataon. Bakit hindi mo ako hayaang subukan? Biglang tumayo si Terence. Nagulat ang lahat. Sumimangot si Mike sa kanya at ngumuso, alam mo ba kung ano ito? Gustong subukan ng isang Leiko ang Starfall Formation. Ako ay isang karaniwang tao, ngunit pagkatapos na makita ang iyong pagganap ngayon, sa palagay ko ay hindi ako magiging mas masama kaysa sa iyo. Mahinang sabi ni Terence. Anong sabi mo? Si Mike ay masama na ang loob, at ngayon ay galit na galit siya. Ang kanyang impresyon kay Terence ay ganap na nabaligtad, ang taong ito ay may kaunting kakayahan, ngunit siya ay masyadong mapagmataas. Sinabi ko na dahil mamamatay na tayo, bakit hindi mo ako subukan? Baka may chance pa.
Hindi inalis ni Terence ang mga mata ni Mike. Ako. Nag-aalangan si Mike. Hindi siya naniniwala na makokontrol ni Terence ang Starfall Formation, ngunit ang pag-iisip na matuklasan ni Terence ang mga Sea Beast ng maaga at makita ang utak sa isang tingin ay naisip niya na siya ay mapalad. Paano kung talagang magawa ito ng bata? Napatingin lahat ng iba kay Mike. Wala nang saysay na magreklamo ngayon. Wala silang ibang pagpipilian. Bago pa makapagsalita si Mike, naglakad si Terence patungo sa astrolabe. Tumabi si Mike nang hindi malay, at sa oras na mag-react siya, nasa astrolabe na ang kamay ni Terence. Captain, anong sabi mo? Ang unang asawa at ang iba pang mga miyembro ng crew ng mga tanong ay sunod-sunod sa voice transmission array. Tumingin si Mike kay Terence ng malalim bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin, makinig ka sa kanya. Nang matapos siyang magsalita, isang haligi ng starfall light ang bumaba sa dagat sa harap nila. Si Mike at ang iba pa, na nagpasya na maniwala kay Terence, ay natigilan. Ano ang nangyayari? Ilang kilometro ang layo ng tatlong hayop sa dagat sa split stage ng bundok. Walang laman ang lugar na nababalot ng sinag ng liwanag. Walang kahit isang hayop sa dagat sa yugto ng profound. Anong kalokohan ang ginagawa ng lalaking ito? Nagpaputok si Terence ng tatlo pang haligi bago makapagtanong ng anuman, ngunit wala pa rin sa liwanag. Hindi na nakatiis si Mike, kung hindi mo alam kung paano, umalis ka sa daan at itigil ang pagiging hadlang dito. Kung hindi mo maintindihan, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Kung gusto mong mabuhay, bantayan mong mabuti. Hindi gumalaw si Terence, ngunit nagbago ang kanyang aura. Namilog ang mga talukap ni Mike. Ang nakakatakot na aura ng kanyang kalaban ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay may nakilala siyang supermaster na nasa itaas niya. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niyang walang pinagkaiba sa dati. Ito ay malinaw na isang bata lamang sa gitnang yugto ng nascent soul. Paano siya naging supermaster? Hindi kaya masyado siyang na-pressure at nag-ilusyon. Buong lakas na umiling si Mike, at sa sandaling iyon, nagpaputok si Terence ng tatlo pang Starfall Pillar, tulad ng dati. Mababaliw na ang lahat. Ang bawat haligi ng Starfall Light ay nangangailangan ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya, at ang brat na ito ay lumikha ng 7 haligi ng liwanag sa isang kisap mata. Kung magpapatuloy ito, hindi man lang sila makakatagal ng 6 na oras. Ang espiritual na enerhiya na kanilang inimbak ay mauubos ng maaga. Hindi lang lahat ay walang imak na nagkatinginan, maging ang 3 halimaw sa dagat sa labas ay naguguluhan din. Matapos maghintay ng ilang sandali at makitang walang gumagalaw, sinimulan nilang salakayin ang sinaunang barkong pandigma. Dahil ang Starfall Array ay nakakuha na ng malaking halaga ng spiritual chi, ang defensive array ay hindi na kasing lakas ng dati. Bilang karagdagan, ang nakatutuwang pag-atake ng 3 hayop sa dagat ay hindi dapat maliitin. Ang barkong pandigma ay talagang nanginginig ng pabalik-balik sa ilalim ng mga pag-atake. Ang defensive array ay malapit ng ganap na masira, at ang sitwasyon ay delikado. Lahat, pati na si Mike, ay namutla, wala na silang pakialam sa posisyon ni Terence habang sumisigaw sila, bilasan mo na ang Starfall Formation. Kung hindi ka bumitaw, mamamatay ka. Sa kanilang pagtataka, lumingon sa kanila si Terence na may kalmadong ngiti. Hindi pa nga nagpapakita ang pangunahing tauhan, ano ang nagmamadali. Galit na galit ang grupo ni Mike. Ang batang ito ay nasa mood pa ring kumilos ng matigas sa panahong tulad nito. Sa tingin ba niya ay biro talaga ito? Sa sandaling ito, ang barkong pandigma ay biglang nanginig, at ang pagtabingi ay napakalakas na halos tumaob. Sa kabutihang palad, mabilis na nakareact ang boatman upang maiayos ang direksyon sa oras, at halos hindi nakatakas sa sakuna. Agad na napatulala ang lahat. Bagamat ang mga pag-atake ng 3 hayop sa dagat ay napakatakot din, hindi sapat ang mga ito upang ikiling ang barkong pandigma sa ganoong lawak bago nawasak ang depensibong porma sayon. Pwede bang? Biglang may sumigaw ng, kayo, tingnan nyo dali. Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng tunog. Sa sandaling ito, mayroong isang martingale na hanay ng bundok ilang milya sa unahan. Siyempre, hindi ito isang tunay na bulubundukin, ngunit isang napakagandang super sea beast na kasing laki ng humpback whale.
Ang kaibahan ay ang humpback whale ay mabigat at malamaya, ngunit ang nasa harap nila ay payat at maliksi. Itim ito at nababalutan ng makakapal na kaliskis. Kasama ang balingkinitang katawan nito, ang unang impresyon na ibinigay ng sea beast sa lahat ay isa itong higanteng sea snake. Gayunpaman, nang ibunyag nito ang higit pa sa kanyang mabangis na katawan, ang pag-iisip na ito ay agad na napawi. Isang sea dragon king. Tiningnan ni Terence ang makakapal na hanay ng mga ngipin at ang apat na malalakas na palikpik sa magkabilang gilid ng super beast, at ang pangalan ay pumasok sa kanyang isip ng hindi namamalayan. Nakilala mo ba talaga? Nagulat ang malagim na bagay. Talaga bang si Dragon King? Galing ka ba sa secular na mundo? Lalong nabigla si Terence. Si Poseidonsaur ay isang nangungunang maninila ng karagatan sa panahon ng Cretaceous, at matagal nang naging fossil tulad ng mga dinosaur sa lupa. Itong nasa harap niya ay hindi bababa sa 10 beses ang laki ng isang tunay na Poseidonsaur. 4,770. Napakalapit ng pangalan, ngunit hindi ito si King Dragon. Isa itong si Dragon, ang nilalang na pinakamalapit sa Diyos ng dagat sa alamat. Ipinaliwanag ng malagim na bagay. Si Dragon. Sa wakas ay nag-react si Terence. Hindi nakakagulat ang bagay na sinabi na sila ay may kaugnayan. Pareho silang dragon, ngunit ang isa ay isang espiritong hayop habang ang isa ay isang hayop sa dagat. Medyo malayo ang ugnayan ng dugo. Sila ay karaniwang ang uri na hindi maaaring konektado. Si Dragon. This was a sea dragon. Naka-encounter talaga tayo ng sea dragon. Biglang sumigaw si Mike sa pananibik na walang kwenta. Ito ang maalamat na Diyos ng dagat, isang totem na nilalang ng walang katapusang dagat. Wala pa siyang nakita sa loob ng 300 taon niyang paglalayag sa dagat. Nagkagulo rin ang iba. Ang sea dragon ay ang sea beast na madalas nilang pinag-usapan. Napakaraming alamat tungkol sa mga sea dragon na hindi man lang nila ito mailarawan sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Hindi nila inaasahan na makakakita sila ng buhay na sea dragon ngayon. Gayunpaman, bago pa umalma ang lahat, ang sea dragon na may halo ng Diyos ng dagat sa kanyang ulo ay biglang sumugod muli. Sa isang malakas na putok, muling bumaligtad ang barkong Pandigma. Matapos ang halos hindi pagpapatatag ng katawan ng barko, ang mga nasa sabik na mga tao ay agad na naramdaman na parang isang palanggana ng malamig na tubig ang ibinuhos sa kanilang mga ulo. Nasira ang defensive formation. Ang lahat, kabilang si Mike, ay namutla nang makita nilang nawala ang halo ng defensive formation. Noon lang nila napagtanto na hindi nila swerte na makita ang maalamat na si Dragon. Sa halip, ito lamang ang kanilang kasawian. Kung wala ang proteksyon ng defensive formation, lahat sila ay mamamatay dito nang walang anumang pagkakataon na mabuhay. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Terence, Falling Star Formation, bitawan. Sa kabutihang palad, ang mga tripulante ay hindi ganap na nataranta. Tumugon sila ng hindi malay matapos marinig ang utos ni Terence. Bumaba mula sa langit ang 7 bumabagsak na mga haligi ng bituin, bawat isa ay nasa eksaktong parehong posisyon tulad ng 7 hindi nakuha. Ngayon lang napagtanto ni Terence na ang oras na kailangan para makalap ng kapangyarihan ay 100 beses na mas maikli kung paulit-ulit niyang ihahagis ang parehong haligi sa parehong lugar. Kahit na ang mas malakas na pag-iral ay hindi makakapag-react sa bilis na ito, lalo pa ang yugto ng pagbubukas ng bundok. Ngunit ang kalaban ay ang Sea Dragon, ang Diyos ng dagat, kung tutuusin. Dahil sa biglaang reaksyon, pawisan pa rin si Terence. Naiwasan ng Sea Dragon ang 6 sa mga falling star na haligi, at kinuha lamang ang huli. Kung hindi dahil sa huli, ang lahat ay magiging walang kabuluhan, at lahat ay namatay ng walang libing. Buti na lang at hindi nahulog ang chess piece. Ito ang gawain ng mapahamak na bagay na iyon. Nakalkula na niya ang lahat ng ruta ng pagtakas ng Sea Dragon sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang mga piraso sa 7 lugar na ito. Talagang tatama ang isa sa 7 haligi ng Starfall. Ang maalamat na pag-iral na pinakamalapit sa Diyos ng dagat ay sa wakas ay binalak laban sa malayong kamag-anak na ito ng Sea Dragon. OWW. Ang Sea Dragon ay nagpakawala ng isang nakakabinging dagandong.
Hindi pinasabog ng Starfall Light Beam ang Sea Dragon tulad ng humpback whale. Sa halip, nag-iwan lang ito ng malaking buta sa katawan. Hindi gaanong nasugatan ang Sea Dragon. Hindi nakatakas si Dragon matapos matamaan, ngunit na-trigger ang kanyang kabangisan nang muling sumugod sa barko. Kaya niyang patayin ang lahat sa isang hit, ngunit hindi siya bibigyan ni Terence ng pagkakataon. Falling Star Formation, pakawalan muli. Isa pang 7 Starfall Pillars, at isa pang hindi maiiwasang blind spot. Muling tinusok ang dragon, at sa pagkakataong ito, hindi na ito nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sumigaw ito at tumalikod para tumakbo, ngunit hindi binalak ni Terence na bitawan ito. Pinaputok niya ang isa pang haligi ng Starfall. Natahimik ang mundo. Ito. Patay na. Napalunok ng laway si Mike habang nakatingin sa unahan. Sa kasamaang palad, ang dagat sa kanyang harapan ay matagal nang tinina ng maputik na dugo, at wala siyang makitang anuman sa ilalim ng dagat. Matapos ang huling haligi ng Starfall, hindi na muling umahan ang Sea Dragon. Marahil ay naputol na ito. Tungkol naman sa 3 halimaw sa dagat sa entablado ng paghahati ng bundok kanina, matagal na silang dinudurog ng galit na pambobomba. Kahit na ang kanilang mga buto ay hindi nananatili. Ano sa tingin mo? Tiningnan siya ni Terence nang walang pag-aalinlangan at naglakad papunta sa gilid ni Remeline. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at sinabing, "Ayos lang, balik na tayo." Matapos marinig ang mga salita ni Terence, ang iba pa sa mga tao sa wakas ay sumabog sa hiyawan. Walang makahinga pagkatapos ng mahabang panahon na nasa harap ng pintuan ng kamatayan. Malapit nang masira ang kanilang mga puso, at ngayon ay nakabawi na sila sa wakas. Ito ay isang bagong pag-upa sa buhay, binabati kita. Komplikado ang ekspresyon ni Mike habang pinagmamasdan ang pag-alis ng dalawa. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Senior Ghost, patay na ba talaga ang Sea Dragon na iyon? Hindi napigilan ni Terence na magtanong sa kanyang isipan nang bumalik siya sa tirahan ng mga disipulo sa kontinente ng silangan kasama si Remeline. Hindi lang ang mga taga-Mike ang natarante tungkol dito, siya mismo ay hindi sigurado. Sinabi ko na nga malayong kamag-anak ko. Paano ko ito mapapatay? Tumawa ng masama ang demonyo. Maging siya ay nakonsensya sa sinabi nito. Alam niyang malayong kamag-anak ang mga ito, ngunit nagpakana pa rin siya laban sa kanila. Kailangan niyang idagdag, malubhang nasugatan lang ito at nakatakas. Ha! Hindi ba sila babalik? Tumalon si Terence. Malapit nang magliwanag ang langit, at ang sinaunang barkong pandigma ay ganap na walang pagtatanggol. Ni hindi nito kayang tumagal kahit isang atake. That's not necessarily the case. Its injuries won't heal so easily. After suffering such a big loss, it won't dare to come looking for trouble again for a short time. Gayunpaman, mahirap sabihin sa hinaharap. Ang malagim na sinabi. Sa hinaharap. Wala itong kinalaman sa akin sa hinaharap. Sino ang nagmamalasakit sa baha pagkatapos naming bumaba sa barko? Tumawa ng walang pakialam si Terence bago nagtanong, "By the way, nagtataka lang ako kung bakit ang Sea Dragon na ito ay magpapakilos ng napakaraming tao para manggulo. Hindi kaya na-provoke ito ni Mike at ng iba pa?" Mukhang hindi naman. Mukhang first time nilang makita ito. Hehe, hindi na nila kailangang manggulo. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng sinaunang barkong pandigma na ito mismo ay hindi na mapagkasundo sa mga Sea Dragon. Tumawa ang nakakatakot. Bakit mo naman nasabi? Nagtataka na tanong ni Terence. Dapat may dragon bone kapag gumagawa ng barko. Alam mo ba kung anong uri ng dragon bones ang ginamit ng mga sinaunang barkong pandigma? Tanong ng makamulto imbes na sumagot. Napakurap si Terence bago nag-react. Gamit kaya nito ang Sea Dragon? Tama, iyon ang dahilan. Kung ikaw si Dragon, ano ang mararamdaman mo kapag nakakita ka ng ganitong barkong pandigma na lumilipad sa iyong ulo? Siguro mas sukdulan pa ito. Tumawa si Terence habang umiiling. Sa isang kisap mata, nakabalik na ang dalawa sa tirahan ng mga alagad ng East Province, na lahat ay nagtitipon sa cafeteria. Mabilis na lumapit si Nika mula sa malayo at niyakap si Terence. "Terence, hindi ka ba nasaktan?"
Tinakot mo ako hanggang sa mamatay, anong nangyayari? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.